Ibahin nyo ang Administrasyong Marcos, hindi katulad ni former President Duterte na nagpauto noon sa inyo. Kahit saan para umabot ang tensyon, hindi nahahayaan ng Administrasyong Marcos na makontrol muli ng China ang West Philippines. Tama. So what's up mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoise. So ngayong araw mula kay Melvs Castle, meron itong pamagat na pinaiyak ni Commodore ang Chinese Ambassador. Nagpapanik na ngayon ang Chinese Embassy, lagot ang China. Na ano sa way of pagbabasa ni Melvs Castle. So yun, curious ako panoorin to men kasi nga pinaiyak, pinagtawanan lang daw ni Commodore yung Chinese ambassador, tapos grabe yung mga kaanuhang pinagagagawa ng taong ito. So, yun, sabay natin panoorin to, tapos sabay tayong manggigil. So, bago natin simulan, Melvs Castle, supportahan nyo yan. Tapos yung content nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Siyempre, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoise. Subscribe, click the notification bell, at mag-iwan ng like. So, yun, di na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, pinaiyak ni Commodore ang Chinese Ambassador. Nagpapanik na ngayon ang Chinese Embassy, lagot China. Start. Ambassador Wang Zhilian at Commodore J. Tariela muntikan ng magkainitan. Pinagtatawanan lang kasi ni Commodore J. Tariela ang muling pagmamakaawa ng China. Ayos. Tapos ang kapal pa ng mukha nitong Chinese Ambassador. Isinisisi sa Pilipinas ba't nagkakainitan ang Chinese Coast Guard at Filipino fisherman. But if magsuntukan na lang sila, men? Dahil raw to sa kabastusan ng ating mga mangingisda. Pero handa naman raw patawarin ng China ang Pilipinas. O diba, parang tayo pa ang mali at tayo pa ang magsusorry. Grabe, China ang kakapal, men. Sarap. Bigwasan. pa raw ang magpapatawad sa kawalang hiya ang ginagawa nila. Pinagtatawalan tuloy yan ni Commodore J. Tariela. Dito muli ngang nag-alok ang Chinese Embassy ng maayos na pakikipag-usap sa Pilipinas. Pero muling pinaninindigan ni Commodore J. Tariela at Philippine Coast Guard na wala nang mangyayaring negosasyon. Naku po. Tapos na ang maliligayang araw ng China. Isa din na nakakatakot din yung wala na negosasyon. Kasi yun, ewan ko. Sana nga. Wala, no say. Tuloy. At hindi na kailanman magpapauto ang Pilipinas sa mabubulaklak na salita. Ibahin nyo ang Administrasyong Marcos, hindi katulad ni former President Duterte na nagpauto noon sa inyo. Kahit saan para umabot ang tensyon, hindi nahahayaan ng Administrasyong Marcos na makontrol muli ng China ang West Philippines. Tama. And Ambassador Wang Zhilian mentioned that we should meet halfway. That was his exact phrase. Halfway pa ang kapal na mukha. Anong halfway pinagsasasabihin nyo dyan? Sobrang lagpas na nga kayo sa halfway, di ba? Hindi nyo nga maibigay sa amin yung half, di ba? Meeting halfway. But for the Philippine Coast Guard, I think we're not actually, there's no reason for us to meet halfway. No? Diba? Because they are the one going beyond that half partition. Kumbaga, sila ang sumobra. There's no halfway into this. Kasi it's not the Philippine government who is provoking them, harassing their Chinese fishermen. It is them. There's no halfway kasi tayo ang nasa posisyon na tayo ang argabyado. So, as to the question, parang nilalamangan talaga tayo ng mga Chinese na tumin. Etong aggression na to nangyari January 12, so they can have an excuse na January 17 naman tayo nag-usap It's still not an excuse, no? Because as I said, no, based on the international law, what they're doing is actually a violation of it. January 17 nga ang muling pag-uusap ng DFA at Chinese Foreign Ministry. Dito pinangako ng China na iaatras ang lahat ng kanilang pagmamay-aring barko sa West Philippine Sea. Pero wala namang nangyari, di ba? Puro pangako lang ang China. Lahat na baon. Okay, so nag-dare na pala silang mangako tapos Nasa limot. Pero kung papauwiin lahat ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea, baka raw magka-interes pa si PBBM na kausapin si Xi Jinping. Siyempre, basta para sa ikabubuti ng Filipino fisherman, gagawin lahat ni Pangulong Marcos. Department of Foreign Affairs and the Ministry of Foreign Affairs regarding the easing of tension in the West Philippine Sea and to have a communication mechanism for us to prevent the escalation.
Nakakasawa na rin kasi yung pakikipag-usap, tapos walang nangyayari, di ba? On our part, we are very hopeful that both parties will be able to still operationalize what they have agreed upon last January 17. If the question is, will I still expect that there will be more aggressive actions or harassment on the part of the Chinese Coast Guard? As I said, we can only wish that it won't happen again. But for the Philippine Coast Guard, since then and now, and the national government, we always wanted not to escalate the tension. We are willing to ensure that Tama nga. Iwas tayo ng iwas, tapos itong China naman provoke ng provoke, tapos the way nga sila na mag-provoke, pinapalabas nila na tayo yung nagpo-provoke. Katanga. We're going to have peaceful settlement with any other claimant states in the West Philippine Sea. But of course, we also do not want our Filipino fishermen, the Chinese Coast Guard, the Philippine Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines, to every time that we deploy our assets or every time that the Filipino fishermen are engaged in fishing, will be harassed. Nice. That's why, as I said, we can just hope that the Chinese government will honor whatever promises that they made during the last meeting of January 17. Malabo yun, men. Kung tutuparin naman talaga ng China ang pangako nitong iaatras ang lahat ng kanilang barko, ako mismo, Melbs Castle, pabor na ituloy ang peace talks. Tama. Pero kung patuloy pa rin igigit ng China na kanila ang West Philippine Sea, aba mag-gera na lang talaga ang solusyon dyan. Pero magiging regular. Ay, sobrang hirap na, men. So, ayun, according kay Melbs Castle, kung siyang tatanungin, tapos magbabackpit na yung China, fine siya sa peace talk. Pero kapag hindi, baka na lang daw. So, yun lang naman. Medyo nakakaano din talaga, no? Yung China, hindi. Nangako-ngako sila, tapos hindi nila tutuparin. Tapos, yun, natalo sila sa international law, tapos hindi nila susundin. Tapos, yun, yung isang, nila dyan, yung Chinese ambassador, dapat policy yung Chinese ambassador dyan, ano? Tapang-tapangan pa, men. Tayo pa yung pinapalabas na, yung biruin mo yung sinabi dito na willing daw silang magpatawad or whatsoever. Like, anong kaanuhan yan, men? Parang kahipokrituhan yan ganyan, di ba? Sobrang nakakalungkot na, syempre, nakakagigil. So, yun lang naman siguro, Natawa lang ako kasi, yun nga, pinaiyak, tapos tinawanan lang ni Commodore yung, mga Chinese, kasi maskin siya, alam niya na wala, mukhang medyo malabo talaga to. Though wishing siya na sana hindi na tumuloy-tuloy or walang ma-provoke na pero yun nga, medyo may kutob na rin siya na iba din talaga tong karakas ng China. So yun lang naman, ang sa atin na lang siguro dito, magpalakas tayo ng depensa, tapos yun, pag nan-trigger talaga sila, palaga na lang, something like that. So yun lang naman, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, kung na-enjoy nyo yung video ito, subscribe, Melbs Castle. Original video link nasa description box below. Show support, show some love to Melbs Castle. At syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo kalimutan subscribe yung YouTube channel natin, Filipinoises. So yun lang naman, guys. Kita-kits sa susunod nating reaction video. Filipinoises out.